I don't know, maybe people just don't realize that it's so much fun to help others. This is it. This is our Red Cross. What are you doing here? What's all this? It's okay, Ray. They're my guys. Rosa, what are you up to? Well, I'm finally turning this slaughterhouse into a real blood center. But this is not necessary, you know. You don't... Don't worry, Ray. I'll get all the blood you need. Bagamat patuloy pa rin sa pag-arte si Rosa, mas ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa kapwa. Naging abala siya sa mga blood donation programs ng Red Cross. Sa kawang-gawa, nadaman ni Rosa ang ibayong kaligayahang hindi na idudulot sa kanya ng pag-arte. Okay, good work. Oh, kayo nang bahala dito. Bye-bye po. Thank you. Sige, mauna na po ako. Bye-bye. Salamat po. Flat? Flat yung gulong ko. Flat, dahil may bumutas. Ay, sino naman ang bubutas ang gulong ko? Ako! Bakit mo naman gagawin yun? Inaano ba kita? Pambawi lang yan sa paggamit sa aming mga mahihirap. Paggamit? Oo. Akala mo ba naniniwala ako sa mga ginagawa mong pagtulong? Alam ko naman palakit butas mo lang yun. Kapal din naman ang mukha mo. Ginagamit mo pa ang pagdudusa namin para maiangat ng imahe mo sa pag-aartista. Artista ka nga talaga. Kapal na mukha mo. Si Henry, asawa ni Adele, at mapagma. Anak, anong nangyayari sa'yo? Ilang araw na tumatawag ang mga kasama mo sa Red Cross. They're wondering how you are. Hindi ka na daw bumibisita sa kanila o sumasama sa mga Red Cross blood donation programs nila. Ano man nangyayari sa'yo, anak? Kailangan na ang tulong mo. At saka yung mga taong inimbitahan mo para tumulong sa Red Cross, hinahanap ka na. Mama, ayoko nang tumulong. Bakit? What happened? Dahil sa isip ng marami, Mama. Hindi bukal sa kalooban kong ginagawa ko. Dahil sa tingin nila, ginagamit ko lamang ito para lalong sumikat bilang isang artista. Kahit na anong gawin ko, Mama. Kahit na sino pang tulungan ko. Tingin pa rin nila sa akin isa akong artista. Nung maarte lamang ako. Ano talaga ang totoo, anak? Mama, kahit kailan wala akong ginawang para sa akin. Kung may nakukuha man ako dito, yun ay ang kaligayahan na makita kong gumagaan ang buhay ng mga natutulungan ko na nababawasan ang paghihirap nila. Kung ganon, hindi mahalaga kung ano man sabihin ng iba. Ang dami mo nang tinulungan. Anak, ang dami nang umaasa sa tulong mo. Kaya, my advice is, tuparin mo ang obligasyon mo. Pagsubok lang ito, anak. Kung susuko ka, parang sinasabi mo na rin na
hindi bukal sa kalooban mo ang tumulong. Kaya ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Hayaan mo. Diyos lang ang huhusga kung totoo man ito o hindi. Nabuhayan ng loob si Rosa sa sinabi ng ina. Muli niyang binalikan ang pag-arte. Mami. Sigurad ba yun? Oo, magkakape lang. Pwede ba yung hindi? Papa lang muna. Ano yun? Ma'am, may isa pong lalaking nagpupumilit pumasok. Kakilala niyo raw po. Papapasokin ko po ba? Ay nako, Rosa. Huwag mong pansinin niya, baka tagahanga mo naman ng hindi ng tulong. Sige, papasukin. Dali lang po. Ma'am, Anong ginagawa mo dito? patawagin niyo po ako sa nagawa ko. Kailangan ko po tulong niyo. Nasa ospital po ang anak ko. Manaba po ang kalagayan niya. Sabi po ng doktor, kapag hindi siya na-operahan, maaari siyang mamatay. Wala po akong pambayad sa operasyon. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Hindi mo kailangang lumuhod. Tumayo ka. Hindi ako Diyos. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang anak mo. Pagdasal natin siya, ha? Salamat, ma'am. Bagamat nilait-lait ang kanyang pagkatao at pinagdudahan ang kanyang intensyon, nang ibabaw pa rin ang habag at kabutihan kay Rosa. Tinulungan niya ang lalaking nakaatraso sa kanya hanggang sagmaling ang anak nito. At sa pagdaan ng panahon, kahit pa may anak na, lalo pang pinaglaanan ni Rosa ng atensyon ang Red Cross. Lalo pa sa mga oras ng malalaking trahedya. Ito na po ang 10 araw ng patuloy ng pag-ulan dito sa ating bayan. Malaking bahagi na po ang nakalubog sa tubig at hindi na rin po masukat ang pinsalang na idulot nito. Ang ating pong mga kababayan sa parte ng Malabon, Rizal at Valenzuela, Bulacan ay nangangailangan ng inyong tulong. Nagmistula na pong dagat ang mga bayang ito. Ma, alis ako. Saan ka pupunta, anak? Hindi mo ba narinig ang sabi sa radyo, Mama? Ang Valenzuela at Malabon, nakalubog na. Ang mga tao doon sa bubong na nila nakatira. Kung hindi kami tutulong ngayon, baka mamaya kung mapaano sila. Basta anak, mag-ingat ka. Hindi biro ang bagyong ito. At marami nang namatay. Mag-alala mo na. Nakahanda ang Red Cross. May mga gamit kami. Mami, aalis ka? Yes, Tony. May naghihintay sa Mami, ha? Mami, may storm di po ba? Baka may mangyaring masama sa inyo. Don't worry, Tony. Walang mangyayari kay Mami, ha? Promise ko sa'yo, babalik ako. Okay? Be good, ha? Hug me. Ay, Hindi nagpapigil si Rosa, kasama ang iba pang mga kasapi ng Red Cross. Sinuong nila ang bagyo, handang ibuwis ang kanilang buhay para matulungan ang mga nangangailangan. Saan? Makakarating ba tayo sa pupuntahan natin?